Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Para sa ating unang katanungan, kanino ba nagsimula ang kasalanan, Pastor? Okay po. Isa pong napakagandang katanungan po, kanino po ba talaga nagsimula ang kasalanan? At alam po natin, batid po natin, ang kasalanan po ang siyang punot dulo. Bakit meron pong paghihirap na nararanasan po natin sa kasalukuyan, lalong higit po sa mundong ito. Now, atin pong pasagutin po ang Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po dito sa 1 Juan 3:8. Akin pong babasahin, 1 Juan 3:8. Ito po ang sinasabi. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang kaaway po, ang punot dulo ng ng kasalanan. Siya po ang pinagmulan ng pagkakasala at ng resulta ng kasalanan. This Lucifer who became Satan was holy, undefiled. However, doon po sa aking nasa sa verse 15, dumating po yung araw. Okay? I don't know what day was that, but dumating po talaga ang araw na naisipan po ni Lucifer na magkasala. And tanong po, mamaya, atin pong mababanggitin po ito, mga kapatid, paano po siya nagkasala? But the Bible told us, from holy, ay naging makasalanan po itong si Lucifer because he chose to. Ibig sabihin po, pinili niya. It is not God who defiled him. It is not the Lord who inserted something to him na naging, quote-unquote, malfunction itong angel na to. No, it's not God. Because God created a perfect angel like Lucifer. However, ito pong kanya pong pinili na mamaya po akin pong elaborate yung tinatawag na freedom of choice ay mas pinili niya po na kasala. Again, it is not God who defiled him but he himself defiled himself na magkasala po, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Si Lucifer po ay napaka-perfect na nilalang ng Diyos. Siya ay isa sa mga leader ng mga angels. Very talented din siya at napakatalino. Isa rin siyang magaling na musician. Nakapagtataka lang na naisipan niyang magkasala. Ito naman po ang paksa na ikaapat nating tanong. Bakit nagkasala si Lucifer at ano ang naging kasalanan niya? Pastor? We're going to read, mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Ezekiel chapter 28 verse, ito po ang sinasabi. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Ibig sabihin, from His beauty and perfection, dito nagmula ang sin. Noong tingnan po ni Lucifer na ang kanyang kagandahan ay kakaiba sa ibang mga anghel, nung tingnan niya ang kanyang karunungan na mas marunong siya sa ibang mga anghel, or he chose again. This is now freedom of choice, mga minamahal na mapatid. Remember, Lucifer, just like other angels, okay po, he was a created being. But this Lucifer, according po sa tipong binasa sa Ezekiel, mga minamahal na mapatid, 28 verse 14, God especially chose this angel to be, let's say, na siya po ang leader of the angel or the congregation na magtatawag. Siya po yung mag-facilitate ng, worship na tayo, let's worship God. Para po sa ikalimang tanong, anong nangyari sa langit dahil sa pagkakasala ni Lucifer? Pastor? Noong si Lucifer po ay nagkasala, and we will read some verses to answer this question. Nung siya po ay mag-aspire na maging Diyos, of course, he will use his influence as, quote-unquote, next to God, angel next to God, appointed ng Panginoong Diyos. He will use his influence para po mag-aspire ng worship. At ganito po ang ganyang ginawa, mga kapatid. The Bible told us, dito po sa Revelation sa 12, verse 7 to 9, pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit
Apocalypse 12 verse 7 to 9. Si Miguel at ang kanyang mga anghel. Ang word po na Miguel, ito po ang sabi po ni Pastor Mark Finley, this is the army name of God, Jesus Christ Himself, nakipag-away daw po laban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon at matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Drag the 1/3 of angels sa langit. Marami po siyang nadaya, marami po siyang na-influensahan. We are just created beings. We need to worship the one who created us. Pero itong si Lucifer, sabi ng Lucifer, our God, our creator is tyrant. Marami siyang nililihim sa atin, etc., etc. And all the false fake news, nga sabi, ay pinakalat po ni Lucifer. And by the way, mga kapatid, it's ironic to think that the perfect place called heaven ay doon pa ang pagsisimulan ng kasalanan. It's because, mga minamahal na mga kapatid, they don't know what is sin before. To cut lang story short, mga kapatid, nagkaroon po ng war. Ang first ever recorded war sa Bible, mga kapatid, is not happen here on earth, but the first recorded war happened in heaven. God Himself fought against Lucifer, and then the good news is God won the battle, at kaya po itong si Lucifer ay tinapon po dito po sa lupa.